Tinupad ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang pangako na haharap siya sa ICI para magpaimbestiga. Anong nangyari? Isang katawa-tawang pangyayari. Dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Isa na naman pong episode ng ating pag-uusapan ngayon pong araw na ito. At ito'y may kaugnayan sa mga pangyayaring naganap nito lamang. Na hindi pa masyado nagtatagal. Actually, oras pa lamang ang binibilang sa mga sandaling ito. O maaaring 24 oras hanggang 48 oras. Pero palagi ko, ito'y hindi po masyado nagtatagal sapagkat ito'y may kaugnayan sa pagharap nitong si Sandro Marcos sa ICI or Independent Commission for Infrastructure. At na ngayon ho ay nagsasagawa na ng kanilang live streaming. Awa ng Diyos. Pero everything has turned into a zarzuela. Always. It is always turning into a zarzuela. Panoorin natin ito. Pure fabrication, pure lies. Ganyan inilarawan ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mga paratang laban sa kanya ni resigned Congressman Saldico sa pagharap niya sa ICI ngayong araw. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa ICI headquarters sa Taguig. Paulo, ano pa ba ang mga sinabi ng presidential son? Corina, 2 oras na humarap sa ICI ang nakababatang Marcos kung saan pinabulaanan niya ang mga aligasyon laban sa kanya ni resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico na nagkaroon o nag-insert umano siya ng pondo sa 2025 national budget. And pure lies. It's one that it's a move that reeks of desperation. It's a political ploy. And I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. Dagdag pa ni Representative Marcos, kusang loob siyang humarap sa komisyon para tumulong sa isinasagawa nitong investigasyon. I came here on a voluntary basis so I could help the ICI with their investigation. I was not served a subpoena. I am not subject to any investigation. However, I am willing to give and tell the ICI anything that I might know that will further the investigation. Pero matapos na matanong si Kong Sandro ukol sa mga alegasyon laban sa kanya at sa kanyang tiyuhin na si dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez, tila may patutsyada si Kong Sandro. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City. Nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Corina, nauna na ring nagpahiwatig kanina ang presidential son na bagamat nag-request siya at pinagbigyan yung kanyang request for an executive session, ay handa raw siya at binigay niya ang kanyang full consent to the ICI na isa publiko yung kanyang testimonya na na-record kanina during that executive session. Yan ay kung hindi makikita ng ICI na makakasagabal ang mga sinabi ng anak ng Pangulo sa kanilang investigasyon. Inaabangan pa rin natin sa ngayon, Corina, kung sino ang mga nakaschedule na lalabas bukas dito sa ICI at kung sila ay magre-request din ng sarili nilang executive session o ipala-live stream ang kanilang mga testimonya. Corina. So handa na siguro, Paulo, ang ICI na halos lahat na siguro ng susunod mula sa congressman kahapon hanggang kay presidential son Sandro Marcos today na ito ay hindi magiging live. So kumbaga hindi rin makukuha ng publiko yung kanilang hinihingi na transparency. Na para bang tila nag-aabang tayo dito, Corina, kung sino ang mga mambabatas o di kaya resource person na willing na magpa live stream ng kanilang mga testimonya dito. Kasi inaantay din natin minsan on the day itself nalalaman na lamang kung papayagan ba yung kanilang request for an executive session o di kaya sila magsasapubliko ng kanilang testimonya, but just the same ay nakahanda naman
yung body ng ICI, maging kaming mga nagko-cover dito o ukol sa mga posibleng mangyari. Si Corina. Congressman Roman Romulo ay mayroong sinabing dahilan kung bakit siya humihingi ng executive session. Dahil daw baka ang kanyang mga isisiwalat ay magiging banta sa kanyang buhay. Si Presidential son Sandro Marcos naman ay meron bang binigay na dahilan? Wala naman siyang ibinibigay so far na dahilan at hindi rin natin natanong kanina kung ano ba yung kanyang reason bakit initially he wanted to have an executive session, pero ang nakakagulat doon ay tila after nung request nga niya for an executive session ay tila biglang naging willing siya. Kumbaga nag-ibang ihip ng hangin at sinabi niya bigla na sige, kung walang hindi naman ma-jeopardize ang investigation ng ICI, edi go, ipalabas natin sa publiko ang aking naging testimonya. So that's a little bit of something na inaalam din natin, and we will probably ask from the ICI officers here kung bakit nga ba nauwi sa ganun na for initially executive and then biglang willing siyang magpa-public. Di ba, syempre, marami kasi nagtatanong sa atin, bakit kaya tila hindi na lang ini-livestream in the first place? Ang kasagutan, aalamin natin sa mga susunod na araw. Corina. Maraming salamat, Paulo Barcelon. Nag-uulat live mula sa ICI. Nagtungo ho doon sa bahagi po ng ICI si Sandro Marcos at humarap ito sa mga mag-iimbestiga, magtatanong sa mga nag-iimbestiga, may kaugnayan dito sa tinatawag nating flood control scandal. Sapagat ito pa lang naman yung pinag-uusapan sa ngayon. Yung budget na ninakaw dahil po doon sa sa pamamagitan po ng mga proyektong flood control daw na marami ay mga ghost project, marami po ay hindi natuloy. Nangyari yung inaasahan ng marami. Sapagkat sa halip na maging bukas itong pagdinig nito, katulad din po ng iba. Yabang lang ang meron itong bata na ito. Kawa-awa naman, bata pa, kurap na. Oh, tapos, bakit ninyo? Sapagkat kagaya nung nakita ninyo, pumunta nga ito sa ICI, pero pagdating niya doon ay naka-live streaming, humarap siya doon, nanumpa at nag-request siya ng executive session. Hudyat na yon para putulin ang live streaming at closed door ay nag-usap-usap ho sila. The usual thing, gawain ng mga magnanakaw. Yung bagang nagtatapang-tapangan pero hindi naman kayang ilabas ang totoong tapang. Sapagkat hindi nila kayang harapin ang lahat ng mga akusasyon sa kanila na alam nilang magdadala sa kanila sa hukay. Lalo na ng kanilang karera. And that shows. Yabang lang ang meron itong lintik na Sandro Marcos na ito. Walang ipinagkaiba sa kanyang ama, puro daldal, puro salita, puro ngawa, walang bayag, walang gawa. Hindi ko nga, tuloy na ba itong lintik na Sandro Marcos na ito? Na yabang lang alam. Puro mga, pa-party-party, puro mga layaw ang kinagisnan. Ano ba ang nagagawa nito sa Ilocos? Meron ba silang mga ginagawa man lang doon? Well, one time I saw him. Bumaba mula sa chopper at dinalaw yung ilang mga katutubo. Well, that's part of campaign. Kasi panahon ng kampanya yun . That's campaigning . Pero sa ngayon, ano kaya? Or sa ibang banda, ano bang meron itong si Sandro? Mayroon na ba siyang negosyo? Meron para pagkakitaan niya at pagkunan ang kanya mga ibibigay sa mga constituents niya na humihingi ng tulong, na humihingi ng mga proyekto, di ba? So, okay lang 'yon. Ako, sabi nga ni Congressman Leviste, nung humarap ito sa kamayan sa kapihan sa Manila Bay with Ma'am Marichu, nung nakaraang Miyerkules. Sabi, okay lang naman yung mga insertions. Okay lang naman yung mga amendments na yan. Okay lang na meron kang project. Sapagkat una, humihingi talagang yung mga kababayan, anong ibibigay mo kung wala ka namang pondo? Diba? Okay lang yon. Ang hindi okay doon ay hindi napupunta doon sa project . Ninanakaw. Makikita mo yung project ay may tama namang pondo, binuhusan mo ng tamang halaga, pero pagdating sa dulo, pag nakita mo, ayan na. Di ba?
kung hindi ghost project, yung walang nangyari kahit ano, pero reported na completed. Pag pinuntahan mo, wala kang makikitang kahit anong ginawa. Di ba? Or substandard. Yung bagang ginawa nga, pero nang dumaan ng malakas na bagyo, nakita mo naman kung gaano kanipis ang mga semento. Mangilan-ngilan lang ang bakal at puro bato. At pagkatapos, lunggaang walang laman ng loob. Di ba? So, mga substandard na project. Ang tanong, saan napunta? Kaya yan ay may pondo. Yung pondo na yon ay base yun doon sa pag-aaral ng DPWH. At pagkatapos ay yung budget na yan, sapat sana yan doon sa isang buong project na yon. Pero hindi nangyayari. Saan napupunta? Di ba? O kanina mapupunta yan? Yan ang dapat ipaliwanag ng DPWH. Ay kaso mo, sa Ilocos Norte, wala na makakapagpaliwanag dyan. Sapagkat hindi na matagpuan itong si dating Regional Director Ronel Tan. Regional Director Ronel Tan ng DPWH Region 1. Hindi na makita. At kagaya din ng iba, ang kanyang asawa na gobernadora ng lalawigan ng Quezon ay tiimbagang din. Wala din. Tengang kawali pala. Parang wala lang. So, anong aasahan natin? What answers can we get from our questions? Wala. Sapagkat hindi nagsasabi ng totoo itong mga timawa na ito. Di ba ga? So, ngayon, Sandro, bata ka pa, nakakapanghinayang ka. Nasa iyo sana ang pag-asa ng bayan sapagkat nasa kabataan daw eh. Pero mukhang kailangan mo na rin suminghot ng pulburon nung ikaw ay dumating doon sa ICI. Nahahalata sa iyong mukha, parang hindi ka masaya at parang hindi ka natulog. Di ba? Parang galing ka sa party. Saan ba? Ano ba talaga? Nagtrabaho ka ba? Di ba? Yan, Sandro, sayang. You're too young, but you're so corrupt. Wala kang pinagkaiba sa pamilya ng mga Romualdez. Wala. Wala kang pinagkaiba. Pero ang hindi ko lang maintindihan, hindi naman ganyang kasama ang ugali ni Apo Makoy, yung matanda. Hindi ganyan. Saan kayo nagmana? Saan kayo nagmana? Totoo ba? Kaya minsan iniisip ko, saka na natin pag-usapan yun, yung ibang bagay na yun. Ang importante, nakita na natin kung gaano kagaling si Sandro Marcos, kung gaano kagaling magsinungaling, kung gaano kagaling magbigay ng kanyang magpakita ng tapang kuno, pero hindi naman kayang panindigan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kaibigan. Muli, isa na naman pong edisyon o isang episode ng ating pinag-usapan ngayong araw. At huwag po kayo mag-alala, tayo po'y tuloy-tuloy lamang sa paggising sa mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.